Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Every time nanonood ako ng YouTube, parang pare-pareho na lang yung mga nakikita kong sasakyan na fini-feature. Ang dami namang sasakyan dito sa Pilipinas. Kaya para maiba, KDM naman. For today's episode, isang daily driven 2016 Hyundai Veloster. Tara, samahan nyo kami. Di ko talaga alam kung paano nag-start yung hilig ko sa sakyan. Pero siguro dahil balik-balik kami ng Quezon Province and Bicol. Then doon ako sa center console nakaupo lagi. Pinapanood ko si Papa mag-drive. Parang doon nag-start, yun ang naalala ko nag-start yung hilig ko. Ayun, tapos pinapanood ko lang siya lagi. Sabi ko, balang araw, ako na rin magdadrive. Ayun lang naman. Natuto ako mag-drive sa Isuzu Elf po, yung double cab. Ano po ako nun, 7 years old. After po nun, ayaw po talaga ako turuan ni Papa dahil ayaw ni mga bata pa nga. Dahil hilig ko rin talaga. Tapos pinatry sa akin ni Papa. Dahil napapanood ko naman siya kung paano niya gamitin, trinay ko habang doon siya tinuturuan ng sa subdivision lang naman. Wala ibang sakyan, wala ibang tao. Tapos ayun, natry kong gamitin. Naikot ko siya, 7 years old po ako. Then nagtuloy-tuloy na. Napunta sa crosswind, hanggang sa nagkaroon na ng high ace, hanggang sa ito, dumating na po yung Veloster. Unang-una niyan, hindi talaga Veloster ang kukunin namin. Hyundai Accent na diesel ang balak namin. Lalo na si Papa dahil gusto niya diesel. Gusto naman ni Mama automatic na kotse. So, ayun yung sakto talaga. Yung Hyundai Accent na diesel. Dahil wala nang brand new, wala na sa market, nag-jump sila to Elantra dahil kotse pa rin. Tapos, spacious, syempre. Then, nung next na mag-check ulit sila ng Elantra or di ko alam magda-down na ata, nakita nila tong Veloster. Nagustuhan ni Mama, inikutan nila. Lalo na yung color. Yellow dot ang kukunin kaso naunahan. So, bumagsak sa orange, which is good naman din. Ayun, kaya sa Veloster napunta. Mas napaganda. Ito mismo, ng Veloster, ang maintenance niyan is ako na. Then, dahil technician po sa Toyota, doon ako nag-aral and mag-OJT na lang ako ngayon. Tapos, kung iba naman na, syempre, hindi naman lahat marunong, hindi naman lahat alam paano gumawa. Pwede sa mga Shell or petrol, sa mga gasoline station, and iba pang shops. So, pag hindi ako yung gumagawa, mainit, hindi ko siya trip gawin, doon ko siya dinadala. Lalo na yung mga basic PMS, okay naman talaga doon. Marirecommend ko siya. Dahil unang-una, kompleto sila ng checklist. Then, pwede mo rin panoorin and i-explain rin nila sa'yo kung paano yung mga gagawin, bakit papalitan, bakit kailangan gawin ito, ganyan. So, hindi sila basta lagay lang ng lagay. Hindi ka lang din basta magbabayad. Malalaman mo rin kung saan napupunta yung ibabayad. So, sa pyesa, sabihin natin mga basic lang muna. Oil filter. Pag pumunta ka po sa mga gasoline station like Shell, Petron, wala silang available na oil filter. So ako ang ginawa ko, nag-i-stock na ako ng 2, 3 na oil filter. Pati kung ano yung mga basic kailangan, air filter, oil filter, cabin filter, lahat ng may mabibilan akong isa, tatanong ko ilan stock nila, nagtatabi na ako. Para sa next, hindi dire-diretso na lang. Wala nang kasi pag pumunta ka na ibang shop, sir, wala kaming oil filter niyan eh. Ganun po lagi kong na-experience. Sabi ko, hindi, okay po, may dala po ako. So, okay na. Diretso na. Kaya yun lang ang masabi ko na kapag may mabibilhan, lalo na yung mga kailangan lagi, tulad nga nun, mag-stock na kahit 2, 3. Yung brake pads niya nang nahirapan talaga ako. Dahil halos 2 to 3 months bago ako naghanap. Tapos nakahanap lang ako sa Shopee. Doon lang ako nakakita sa Shopee mismo, which is, ayun, nakakabit ko na rin. Magkahiwalay pa yung bilhan ko nung harap, pati nung rear na disc brake.
Yung rear na disc brake, nakahanap ako dito. Nag-iisa lang din, around dito sa Taytay. Yung pang front ang wala talaga. Yun po yung hinanap ko sa online, Shopee pa. Ayun. So, mag-stock lang talaga ang masabi ko kung gustong kumuha ng ganitong sakyan. So, ito yung Hyundai Veloster Turbo. 2016 model siya. So, ang daming nag-aakala na 2-door ang Hyundai Veloster, pero hindi. It's a 3-door coupe. So, ito. 1, then 2. Ayan. Sa kabila, isa lang siya, so driver lang talaga. Then, ito ang kanyang interior. 4-seater. Then, ayan, yung gitna is cup holder. Ayan ang kanyang interior. Tapos, meron siyang sunroof or moonroof kung tawagin, kahit ano. Ayan. Then may nag-i-slide lang siya na leather sa loob para ayun yung pinaka-taklob niya sa sun. Tapos, sa pinakalikod naman niya, kala ng iba maliit pero spacious naman siya. So ito, kung may kakarga na medyo mataas, tulad ng mga bag, pwede naman tanggalin itong cover. Ayan siya. Ang mabibigay ko lang po na advice sa gustong bumili ng Veloster, isa magastos muna tayo. Kasi siyempre Veloster, hindi lahat ng bibili niyan is ipang daily. Weekend car, Sunday car, ganun lang. So ang masabi ko is ingatan yung lalo na yung mga pagpapark. Kasi dahil yung roof niya, glass yan buong roof dahil may sunroof. Hanggang likod. So kapag nagpark ka, binating province or may mga puno-puno na ganyan, yung may mga bunga, binating mangga or lalo na buko. Mabagsakan yan, ayan, lagot tayo dyan. So, ayun ang pinaka-isa kasi, ayun magastos eh. So yun ang inuna ko. So next naman is proper maintenance talaga. Well, sa lahat naman ng sasakyan, kailangan. Pero syempre pag naka-Veloster ka, hindi siya ganun ka-common. Hindi common ang Veloster. So unang-una, hindi rin common ang parts. Yun. So kailangan ingatan yung dahil lalo na kung masira ang makina. Ang pinakaingatan dyan is cooling system. Dahil once na mag-overheat ang sasakyan, ayan, dyan na simula ang gastos talaga. So, PMS lang, preventive maintenance service. Preventive para, prevent. Ma-prevent yung gastos, ma-prevent yung sira. Ayun lang ma-advise ko talaga. And dagdag ko lang din na sa mga gusto pang kumuha or nag-iisip kung paano yung maintenance, kung ano pang gustong malaman, kung may gusto pa kayong malaman, pwede kayo sumali sa mga car groups. Kahit hindi Veloster sasakyan nyo, kahit anong sasakyan bilhin nyo, gusto nyo bilhin, pwede kayong sumali na sa car groups para dagdag idea, dagdag kakilala, and lahat ng mga katanungan, mas masasagot doon dahil unang-una, sila na yung may-ari, sila yung gumagamit. Unlike kapag sa Google, search mo, paano yung ganito, paano yung ganyan, hindi mo makukuha yung pinakasagot na gusto mo. Kaya, ayun advice ko, sumali sa mga car groups, kahit hindi ka ganun ka active, basta kung gusto mo lang matuto talaga, no problem naman. And open naman yun sa lahat. Hi, shoutout ko nga po pala yung mga ka-group ko, KDM Group and Hyundai Veloster Group. Ako si Daryl at ito si Veli, ang Hyundai Veloster Turbo 2016, ang aking daily driver. Bigla ko naalala yung kwento mo about sa brake pads. Sa brake pads. Hindi, okay lang. May pagkukuha na naman ako. Bago lang naman po yan, no problem. Kasi syempre, the more na mas mabilis ka, tapos bigla ka magpe-preno, ano? Syempre. Pero para dyan naman po talaga yun siya. Kaya tanggap ko na yun. Ganyan din naman po. Try mo na rin todo ang tapak. Todo? As in todo, opo. Floor? Opo, floor, sige. Oh my God. Wow. Wow.
dangerous times, don't fly too high.